Halos 1 milyong deboto ang dumagsa sa Cebu City para makibahagi sa National Thanksgiving Day para kay San Pedro Calungsod. Bukod sa mga deboto, nasa pagtitipon din ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno at ng simbahang Katoliko. Live mula sa Cebu City, may report si Cara David. Cara? Yes, Jessica, parang pawang mga kabataan na lamang ang naiwan dito sa Templete de Pedro, dito sa loob ng South Road Properties o SRP. Idinadaan sa sayawan at kantahan ng mga kabataan ang kanilang pagpupugay para kay San Pedro Calungsod. Pero kung gaano ka-festive at kaingay ang atmosphere ngayon dito sa SRP, ganun naman ang tahimik at taimtim ng naganap na National Thanksgiving Mass kanina para kay San Pedro Calungsod. Mahigit 5 kilometro ang nilakad ng mga deboto para makarating sa Templete de Pedro o dambana ni San Pedro Calungsod. 81 karosa ang ipinrosisyon papasok ng Templete. Pero ang pinakaabangan ng lahat, dumating mag-aalas 3 ng hapon. Sakay ng isang ferry boat na itsurang lumang galyon, nasilayan ang imahe ng ikalawang Pilipinong santo, si San Pedro Calungsod. Ito mismo ang imahe na dinala sa Vatican ng gawing santo si Pedro Calungsod. Nagpalakpakan, kumaway, napaluha, napatigil ang lahat sa pagdaan ng imahe ng Batang Santo. Eksakto alas 5 ng hapon, naglakad patungo sa Templete de Pedro ang mga kardinal, obispo at alagad ng simbahang Katoliko. 3 Pilipinong kardinal ang dumalo sa pagtitipon, si Gaudencio Cardinal Rosales, Luis Antonio Cardinal Tagle at Ricardo Cardinal Vidal na nagsilbing main presider sa Thanksgiving Mass na dinaluhan ng halos 1 milyong deboto. Dumalo rin ang mga arsobispo ng iba't ibang bansa at mga representante mula sa Vatican. Nandito rin ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Noynoy Aquino. Taimtim ang naging misa. Binigyang diin ni Cardinal Vidal na mahirap ang daan patungo sa pagiging santo. Mahirap manindigan sa iyong pananampalataya. Maaaring buhay mo ang kapalit. Sana'y ito ang simula ng pagbangon ng yung talagang Pilipinong may pagpapahalaga sa yaman ng ating panampalataya, kultura at ating kabiasnan. Sa kalsada, nakilala ko si Joel Pabayson na walang pagod na pinasa ng kanyang anak na si Ryan na 7 taong gulang. Naaksidente daw itong taong ito si Ryan at nabiyak ang ulo nito. 9 na araw na nakomatose si Ryan at akala nila wala na itong pag-asa. Pero matapos silang magdasal ng paulit-ulit kay San Pedro Calungsod, himala raw na nagising pa ang bata. 9 days itong nag-clinically did sa hospital. Tapos pinapromise ko kay Calungsod pag nabubuhay. Talagang dalhin ko sa dito. Dahil dito naging panata na ng pamilya nila ang magpasalamat kay San Pedro Calungsod. Pedro Calungsod, Salamat po. Sa dalampasigan ko naman nakilala ang debotong si Rosalio Baflor na kilala sa pagpapatunog ng budyong, isang uri ng conch na nagsilbing trompeta noong sinaunang panahon. Ito rin pala ang ginamit noon ng mga katutubo para salubungin si San Pedro Calungsod at ang mga misyonero. Masayang-masaya po. It's a privilege. Pinakaliit-liit na bagay, saka binaliwala mo na lang, may halaga pala. Ito rin ang ginamit nila ngayon para salubungin ang pag-uwi sa Cebu ni Calungsod. Pinaniniwala ang taga-hinatilan Cebu si San Pedro Calungsod. 12th generation Calungsod si Lolo Jaime, 76 years old. Walang pagsidlan ang kanilang tuwa. Iba't ibang mukha ng debosyon pero iisa ang layon. Magpasalamat at magbigay pugay sa isang kalahi at isang kapatid sa Panginoon. Viva San Pedro Calungsod! Jessica, nang matapos ang misa kanina, nagbigay ng maikling mensahe si Pangulong Noynoy Aquino dito sa Templete de Pedro. Sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino ang sakripisyo ni San Pedro Calungsod ay patunay raw na malaking pagbabago ang maaaring magawa ng isang tao
gaano man siya kabata o gaano man kahirap. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagsasadula ng buhay ni San Pedro Calungsod at pagtatanghal ng sayaw ng iba't ibang lungsod sa Cebu. Mula sa pagiging taimtim ng atmosphere ay naging very, very festive itong South Road Properties at ang Templete de Pedro. Sinundan pa ito ng isang makulay na fireworks display. At Jessica, habang nagningning ang kalangitan, sigaw ng lahat, Viva San Pedro Calungsod! Kara, paano naman yung mga hindi umabot dyan sa National Thanksgiving Day pero pupunta ng Cebu? Kasi usually ang tourist attraction dyan, yung simbahan kung nasa naroon si Santo Niño de Cebu, no? Ngayon, saan ba pwedeng puntahan naman yung imahe ni San Pedro Calungsod? Actually, Jessica, kanina pagkatapos ng National Thanksgiving Mass ay tinanggal na dito sa Templete de Pedro itong imahe ni San Pedro Calungsod. At ito ay dinala doon sa Archdiocesan Shrine of San Pedro Calungsod. Talagang pinagawa ito ng Archdiocese of Cebu. Matatagpuan ito doon sa Archbishop's Residence sa Cebu City. Of course, aside from that, maaari rin silang pumunta doon sa Chapel of San Pedro Calungsod. Ito yung bagong chapel na itinayo dito lamang sa tabi ng SRP dito sa Templete de Pedro or dambana ni San Pedro Calungsod. Jessica. Okay, maraming salamat. Cara David, mabuhay si San Pedro Calungsod.